Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at maging ng lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Sa ating pong bagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakawentuhan po natin ngayon via Zoom sa ating programa si Undersecretary Rosemary Adilion mula sa Department of Economy, Planning and Development o DepDep upang talakayin po kung ano ang mga pangunahing initiatives ng Pilipinas alinsunod sa mga balangkas ng ASEAN na may kaugnayan po sa pagpuksa na rin po sa kahirapan at ganoon na rin po sa rural development. Magandang umaga po, Yusek Adilion. Diane Kerr po ito para sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Magandang hapon naman. Umaga. Good morning po. Good morning, Yusek. Alright, Yusek, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng ASEAN Month 2025 ngayong Agosto, paano po tinitingnan ng DepDep ang papel ng Pilipinas sa pagsusulong po ng mga layunin ng ASEAN para po sa rural development at poverty eradication? Ma'am. Oh yes, tama ka Dayan. This month is ASEAN Month, so August 1967 when ASEAN was founded. So within ASEAN, meron kami ng tinatawag namin ng SOM-RDPEs, Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication. So, ang kinatama natin doon ay yung secretary ng NAPSI at saka yours truly. So, every year, actually next week, pupunta ako din sa Bangkok kasi patuloy yung aming exchange of ideas, exchange of experiences din. So, under this SOM-RDP kasi meron kaming ginawa na work plan. No, may work plan to na all the way to 2025. Kaya nga importante yung magiging meeting namin sa next week kasi kailangan naming malaman kung nasa na tayo, where are we now. So, under that work plan, nandun na yung una muna, ano ba yung dapat na nakalatag na programa, no? So on rural development, kailangan talaga yung economic development should be there, of course. Tapos yung disaster preparedness and then yung risk reduction. Tapos yung human capital development, syempre, no? Ng mga, lalo na yung mga nasa rural areas natin. Alright, Yusek, ano po yung mga pangunahing initiatives po ng Pilipinas alinsunod po sa mga balangkas ng ASEAN na may kaugnayan po sa rural development, ma'am? Marami. Actually, ang isa pang napag-usapan namin doon din sa SOM-RDP, no, under the ASEAN auspices of ASEAN is isa sa mga magandang magiging framework namin is yung Sustainable Development Goals, yung SDG. Kasi yung SDG is about leaving no one behind. And alam naman natin, pagdating sa kahirapan, ang pinaka nakakaranas talaga ng kahirapan ay mga nasa rural areas. Sila yung talagang left behind. So within ASEAN, within that RDPE, nagkakaroon kami ng exchange of ideas, and then meron kami mga studies din na ginagawa ng ano ba yung pinaka naging epektibo. So tayo, with respect to the Philippines, ang pinaka pinagmamalaki nating programa is yung ating yung 4Ps natin, yung mga and then lately, syempre, yung ating inisyatiba para sa agricultural sector, beginning with yung Agricultural Emancipation Act, no, yung kumbaga kinondong ng gobyerno, binayaran ng gobyerno yung pagkakautang nila with respect to their amortization ng awarded lands nila. Kasi malaking bagay ito na ease ang financial burden ng ating mga farmers, no? And then tapos tayo rin, meron tayong tinatawag na yung registry, no? Yung registry ng mga farmers and fisher folk. So yung mga nasa rural areas to. Para nang sa gayon, pag meron tayong binibigay na assistance sa kanila, madali nating
nata-target kung sino ba dapat at saka madali din nating namomonitor. Tapos ang isa rin sa ipagmamalaki natin is yung experience natin on yung the use of national ID at saka yung paggamit natin ngayon ng community-based monitoring system para rin sa targeting. Para rin, una, maayos yung paggastos, no? Sigurado tayo na mapupunta siya dun sa dapat talagang, kanino talaga dapat ang nangangailangan nito. Okay. With our Philippine Development Plan naman po, Yusek, for 2023 to 2028, paano po natin nasisiguro na yung pong mga layunin ng ASEAN ay na-incorporate din po sa mga strategies para po sa poverty reduction po, Yusek? Yeah. Dun sa yung actually, Diana, I also want to take advantage of this opportunity para sabihin sa publiko na meron na tayong update ng Philippine Development Plan. Nasa ano na po namin, nasa website na po namin yan. Nilabas lang po siya nitong weekend. Okay. So mainit-init po talaga. Opo. So in the original PDP and in this updated na PDP, pinakita rin natin doon, we indicated no, all those different initiatives of the ASEAN na talagang nakakatulong sa atin, sa Pilipinas, and vice versa, paano din tayo nagko-contribute no, in parang enriching this knowledge base. So dito sa mga ASEAN initiatives natin, meron tayong unang-una na yung actually bawat nagiging chair, meron silang nagiging initiative nila. No? So tulad nun sa Singapore, ang sa kanila is on sustainable cities. So ito, parang pinakita rito na kahit na nag-uunlad yung patuloy yung progress, you still cannot put in the back burner yung issue ng sustainability, yung waste management, yung making sure na we are also protected against yung mga unnecessary na disasters, calamities yon. So, kasama yon. Tapos meron din tayo yung medyo high-tech level na, meron tayong ngayon na pinag-uusapan na Digital Economy Framework Agreement. Kasi ang isang gusto natin mangyari, ang ASEAN kasi 600 million strong tayo, no? And alam mo naman, kapag halimbawa gagamit ka ng AI o kaya yung sa digitalization, mas makakatulong yung mas malaki na data. Pero syempre, meron dapat may dapat standard on what this data should be, and at the same time kailangan din magkasundo rin tayo as to the confidentiality ng mga data, protecting yung data privacy rin. So yun, so meron tayong framework agreement. Sa issue ng finance, meron din tayong within ASEAN na pinag-uusapan natin ng ano ba yung may framework tayo for sustainable finance para din sa pag-issue ng mga blue bonds, kasi alam din natin na within ASEAN pwede tayong mag-mobilize ng finances, no, kahit na sa capital market, lalo na let's say nandiyan yung Singapore, no, isa sa malalaking capital markets in the world, no, certainly in our region. So nagbalangkas din ng ASEAN ng ano ba yung framework, ano yung taxonomy ng sustainable finance para yung mga kababayan natin, yung mga negosyante na gusto nilang magkaroon ng proyekto on sustainability, pwede nilang itap itong facility na to. Yung mga bangko natin, nag-i-issue sila ng mga sustainability bonds na nagko-comply dun sa framework ng ASEAN. Alright. Yusek Idil, pagdating naman sa papel ng mga local government units, ano po yung mga maaring gawin po ng mga LGUs para po mas maisulang po itong mga ASEAN-aligned rural development programs, ma'am? Yeah. Tulad nga ng sinabi ko, no, merong work plan na ginawa ang ASEAN on rural development and poverty eradication. So, sa pagpunta namin pag-uusap-usap namin ito, kasi nga hanggang 2025 lang yun, so malamang
magkakaroon ng updated nitong work plan na to. And what we want is for the LGUs to also share the experiences, no, yung mga best practices nila. Kasi even within the SDG, no, meron na kaming voluntary local review. So mga LGUs ito na nagre-report on their SDG accomplishments at saka ano yung mga naging initiatives nila dito. Meron na tayong mga ilan na LGUs na nakapagsagawa na nito. Kasi alam mo, diyan kapag binomonitor, kapag nire-report, parang nagkakaroon ng mas stronger push ba para na makakapag-report ka ng accomplishment. So, iyon ang isa sa mga nakikita namin magandang paraan din. So, give them the platform para makapag-report sila on these accomplishments. And therefore, magsusumikap din sila na meron naman silang mai-report on this. So, yung marami na rin mga LGUs na lumapit sa amin, no, kasi gusto nila mag-voluntary local review kung paano namin sila matutulungan. So, itutuloy namin yung initiative na yon, and then hopefully ma-consolidate nga natin ng mas mabilis, no, yung mga accomplishments nito at mai-report natin at makagawa nga tayo ng consolidated na inputs para sa susunod na magiging work plan. Siguro panghuli na lamang po, Yusek, mensahe niyo na lamang po, kaugnay na rin po ng pagdiriwang po natin ng ASEAN Month. Oh yes, maraming salamat, no. So this month, itong buwan ng Agosto, we are celebrating yung ASEAN Month. So as I said, no, it was founded noong August 1967. So magandang bagay talaga na ibalik natin kung we recall, no, why exactly did we was this ASEAN founded. And nung dati noon, it started ng simple lang yung yung kanilang objective, yung goal nila, which is about regional peace and security. At nakita naman natin, isa sa mga naging successful, no, na regional grouping dahil we managed to maintain yung peace and security sa area. There's still challenges, pero patuloy naman to. Tapos yung yung ASEAN, may 3 pillars ang ASEAN, no? Yung economic pillar, ito yung pinakaalam natin kasi may free trade area tayo, tsaka mga pinag-uusapan pa on the economy, global value chains na to, no? Meron din political pillar. Ito yung sa issue ng security. Medyo familiar din tayo dito. Pero yung pangatlo, ito yung hindi tayo ganun ka-familiar, which is the cultural community. So, and we hope that with the Philippines, creativity natin, marami tayong may tutulong dito. Kasi ang gusto nga natin sana is yung magkaalaman na tayo, magkaroon tayo ng common awareness, syempre, at saka yung understanding of the different cultures na truly ASEAN, at saka yung mga values, no, na pare-pareho naman nating that we have. And so yung mga schools, I know that there will be celebrations, there will be reading assignments sa mga estudyante. Pag-aralan natin to at lahat tayo maging parang ambassador for ASEAN. Alright. Well, thank you very much. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Thank you very much, Yusek Adelion. At sa ating pong mga manonood, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa Aksyon Laban sa Kahirapan. Muli, nakapanayan po natin, Yusek Adelion, mula po sa DepDev. Thank you very much and happy ASEAN Month po, ma'am.